Inanunsyo ni Xi Jinping ng China ang digmaan laban sa sariling hukbo. Dahil sa paglilinis sa hanay ng mga general ng China, halos si Xi Jinping na lang ang natirang namumuno sa sandatahang lakas ng China. Gayunpaman, lumilitaw ang tanong sa kahandaan ng Beijing para sa operasyong militar laban sa Taiwan. Tiyak ng mga eksperto na matapos tanggalin ni Xi Jinping ang mga pinuno, hindi pa handa ang hukbo para sa digmaan. Pero sa kabilang banda, ang paglilinis mismo sa mga pinuno ay maaaring magpahiwatig na ang hukbo ay papalapit na sa isang mahalagang sandali ng pagsisimula ng digmaan. Kaya naman ginawa ni Xi Jinping ang lahat ng mga paglilinis na ito. Gusto ko lang banggitin na sa taong 2023, matapos ang isang dekada sa kapangyarihan, bumuo si Xi Jinping ng pinakamataas na pamunuan ng militar mula sa mga labis na tapat sa kanya, na layong palakasin ang People's Liberation Army ng China bilang pandaigdigang hukbo. Pero sa mga sumunod na taon, nagsagawa si Xi Jinping ng mga paglilinis na walang kapantay sa makabagong kasaysayan ng China. Sa 6 na miyembro ng Central Military Commission, pinakamataas na organo ng militar ng Communist Party ng China, isa na lang ang natira sa posisyon. At mula sa hindi bababa sa 30 general at admiral na namuno sa mga sangay ng hukbo, mga teatro ng digmaan at iba pa, 7 na lang ang natira. Ang iba ay pinagretiro o nawala, pati na ang ilan sa mga itinalaga bilang kapalit nila. Ano ang nangyayari sa China? Paghahanda ba ito sa digmaan o kaguluhan? Bakit masal na tinatanggal ni Xi Jinping ang mga lider militar? Tara, sabay nating subukan na alamin ang isyong ito. Ako si Alexi Pichi. Pag-usapan natin ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng komento sa episode na ito, at syempre, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel. Makikita ang link sa video description. Kung nais suportahan ang channel na ito sa YouTube, pwede kayong mag-donate o mag-subscribe gamit ang mga link at detalye sa video description. Salamat sa suporta at donasyon ninyo, kaya kami nagpapatuloy sa trabaho. Gaya ng alam ninyo, sa pagtatapos ng Enero sa China, tinanggal sa posisyon sina Fred Sobeta, Jiang Yuxia at Liu Zhenli, mga mataas na general ng Central Military Council. Sa ngayon, iniimbestigahan sila dahil sa malalalang paglabag sa disiplina at batas na karaniwang may kinalaman sa korupsyon. Ang 2 general ang pinakahuling pangunahing lider ng partido at estado na tinanggal o iniimbestigahan sa nakalipas na 3 taon. Karaniwang iniuugnay ang mga paglilinis sa pamunuan sa layunin ni Xi Jinping na palakasin ang kanyang pamumuno. Pagkatapos pagtibayin ng ika-20 Kongreso ng Partido Komunista ng China noong 2022 ang kanyang ikatlong termino bilang lider ng bansa. Gayunpaman, ang paglilinis sa hanay ng hukbo ay namumukod-tangi kahit sa ganitong kalagayan. Noong 2027 tao ang inihalal ng Kongreso ng Partido Komunista ng China sa Central Military Commission, kabilang si Xi Jinping. Ngunit ngayon 5 sa kanila ay tinanggal na sa tungkulin. Ang Central Military Commission ng China ay hindi lang pangunahing tagapamahala ng militar. Mas matindi pa rito ang papel nito. Ang Military Commission ang nagtatakda ng estratehiya, namamahala sa tropa, nagbabantay sa katapatan ng hukbo, at bumubuo ng budget para sa depensa. Sakop nito ang panloob na tropa, militar na pulisya, at malaking bahagi ng komunidad ng intelihensya ng bansa. Ibig sabihin, ito ay higit pa kaysa sa isang karaniwang ministeryo. Sa panahon ng digmaan o anumang pambihirang sitwasyon, ang Central Military Commission ng China ang nagsisilbing sentro ng pamamahala ng buong bansa. Dito, tinatalakay natin ang pagtanggal ng 5 miyembro ng pinakamataas na pamunuan ng bansa. Walang ibang bahagi ng partido o pamahalaan ang nilinis sa ganoong kataas na antas. Bukod sa 5 ito, nadagdag pa ang 24 na general sa ranggong komandante, kabilang ang mga commander ng sangay ng hukbo, kanilang kinatawan, hepe ng estabo at mga pinuno ng Military Council Departments na tinanggal din sa pwesto, at malawakang paglilinis sa mga teritorial na command. Sa madaling salita, maraming ulo ang natanggal. Hindi sapat na sabihing kagustuhan lang ni Xi Jinping na palakasin ang kontrol ang dahilan ng ganitong malawak na paglilinis.
Bukod pa rito, halos lahat ng matataas na general na tinanggal kamakailan ay nakuha ang kanilang ranggo at posisyon sa pamamagitan ng personal na pagpili at desisyon ni Xi Jinping. Malinaw na noon, walang hinala ng hindi pagiging tapat sa leader tungkol sa kanila, pero ngayon ay mayroon na. At dito na nagsimula. Ang ilang eksperto ay kumbinsido na ang pag-reshuffle ng mga tauhan sa militar ay dulot ng ilang mga salik. Ngunit karamihan sa mga ito ay may kaugnayan sa mga plano ni Xi Jinping na sakupin ang Taiwan. Ang posisyon na ang Taiwan ay bahagi ng China ay opisyal sa China at si Xi Jinping ay may matigas na paninindigan tungkol dito. Para kay Xi Jinping, sapat na ang intensyon ng Taiwan na humiwalay sa China para magsagawa ng operasyong militar, lalo na dahil sa damdamin ng karamihan ng taga-Taiwan, kasama rin ang namumunong koalisyon sa isla. Matagal nang lumampas ang mga aksyong militar mula sa pagiging haka-haka lamang tungo sa pagiging isang tunay na hakbang. Nandoon na ang China at malapit na itong mangyari. Ang malaking reforma sa sandatahang lakas ng China na inilunsad ni Xi Jinping noong 2016 ay nilayon para bumuo ng hukbo para sa digmaan sa Taiwan. Mas malaki ang hamon kaysa sa inaakala sa unang tingin dahil nasa likod ng Taiwan ang Estados Unidos ng Amerika. Ibig sabihin, para magtagumpay, hindi lang dapat talunin ang hukbong Taiwanese at sakupin ang isla, kundi kailangan ding pigilan ang mga Amerikano na makialam. Kaya nga, sa ilalim ng reformang sinimula noong 2016, hindi lang mas maraming pondo ang natanggap ng hukbong Chino, kundi mas malaki rin ang kalayaan nila para sa paglagda ng mga kontrata, kabilang na sa mga pribadong kumpanya. Sa teorya, dapat nitong mapahusay ang pagbili ng militar, pero sa aktwal, lalo lang nitong pinalala ang korupsyon sa sandatahang lakas. Noong 2023, lumitaw na ang korupsyon ay banta sa mga estratehikong layunin ni Xi Jinping. At ngayon, ang pagsusuri sa kalagayan ng mga puwersa at kagamitan ng missile forces ng hukbong Chino ay nagpakita ng hindi pagtutugma ng ilang sistema sa mga ipinahayag na teknikal na katangian at limitadong kakayahang makipaglaban ng iba pa. Naging questionable ang kahandaan ng China na pigilan ang Estados Unidos sa isang hinaharap na sigalot tungkol sa Taiwan. Ibig sabihin, lumabas na ang missile forces ay mas parang bulalang. Nakakatawa doon nang natuklasan nila na ang ilang mga missile na nakaimbak sa mga bodega ay hindi pala puno ng rocket fuel, kundi tubig lang, simpleng tubig lang, para lang magkaroon ng bigat ang missile. Ayun. Ang iskandalo ng korupsyon ay nagresulta sa pagbibitiw at pag-aresto ng maraming general sa missile forces, pati na ang mga namumuno. Nakakatuwa ring naaresto, pati ang dating pinuno ng depensa na si Wei Fenghe. Hanggang 2017 siya ang pinuno ng missile forces at noon ay ministro ng depensa si Li Shangfu. Noong simula ng 2020, pinamunuan niya ang departamento ng pagbuo ng armas ng Central Military Council at direktang may kinalaman siya sa mga pagbili para sa interes ng missile forces. At dito ba ang nakakaintrigang bahagi? Si Shangfu ang unang miyembro ng Central Military Council na nadawit sa bagong paglilinis sa hukbo. Siya ay naging ministro ng depensa dahil sa rekomendasyon ni Jiang Yuxia na tinanggal na ngayon. Kamakailan, ang iskandalo sa missile forces ay nagdulot ng malawakang investigasyon sa sandatahang lakas na lalo pang nakaapekto kay Jiang at sa kanyang malalapit na mga tao. Jiang Yuxia. Muli, siya ang kamakailan lang ay tinanggal sa posisyon. Personal niyang pinangasiwaan ang ilang aspeto ng paggawa ng sandata habang ang kanyang mga protege ang namahala sa pagbili, lalo na para sa depensang panghimpapawid at electronic warfare units. Noong 2024 natuklasan ang mga seryosong paglabag. Ang paghina ng fraksyon ni Jiang Yuxia na may malaking impluensya sa hukbo ang naging sanhi ng pagsisimula ng labanan sa pagitan ng iba't ibang grupo sa pamunuan ng militar ni Jiang. Sa simula, nagtagumpay sila sa laban noong 2025. Inimbestigahan sina Admiral Miao Hua at General He Weidong ng Central Military Commission na silang nag-imbestiga rin sa mga aligasyon ng korupsyon laban kay Jiang Yuxia. Naisip ni Fu, naipasa ko sa kanila ang sisi, kaya't sila ang una kong inalis nang magsimulang maghiganti laban sa akin. Ngunit, sa lahat ng palatandaan, nagawa ng mga kalaban ni Jiang Yuxia na makakalap ng sapat na kapani-paniwalang ebidensya laban sa kanya at naipasa ito kay Xi Jinping.
at nagpasya si Xi Jinping na ang mga ebidensyang ito ay oo, sapat na kapani-paniwala para tanggalin si Jiang Yuxia sa kanyang posisyon. Isa pang dahilan sa paglilinis sa hukbo ay ang posisyon ng ilang matataas na opisyal hinggil sa operasyon laban sa Taiwan. May mahalagang punto. Matagal nang iginigiit ni Xi Jinping na tiyaking kayang magsagawa ng operasyon laban sa Taiwan sa lalong madaling panahon. Sabi niya, noong 2016 sinimulan ang reforma sa hukbo at ayon sa pagtataya, pagsapit ng 2027, dapat handa na ang hukbo para sa operasyon laban sa Taiwan. Noong una, pumayag ang mga pinuno ng militar. Pero kalaunan sinabi nilang, pakinggan ninyo, ganito kasi, hindi dapat magmadali sa operasyon. Kailangan itong paghandaan ng maayos, kaya mas matagal ang oras na kailangan. Pinaghinalaan ni Xi Jinping na nagsisinungaling ang militar at iniisip ang motibo nila. Totoo, mas okay ang maayos at matagal na paghahanda sa digmaan, pero baka tinatago lang nila ang maling paggamit ng pondo. Mas mahaba paghahanda, mas matagal din ang pagnanakaw ng pera, at di mabubunyag ang kabiguan ng tropa. Ngayon, ang pagtutol ng ilang general sa maagap na paghahanda para sa digmaan ay naging dahilan para kay Xi Jinping na palitan ang pamunuan ng sandatahang lakas ng mga susunod sa kanyang kagustuhan. At isa pa, mahalaga ring tandaan ang mga komentador mula sa Taiwan tulad ng bloggers, opinion leaders, at ilang media, lalo na ang mga taga-Taiwan. Noong nakaraang tagsibol, unang kumalat sa Taiwan ang balitang sina Jiang Yuxia at Liu Jianlin na sabay tinanggal sa pwesto ay naghahanda ng kudeta sa China laban kay Xi Jinping. Ang larawan para sa ganitong uri ng konspirasyong teorya ay naging perpekto dahil ang mga general ay may malawak na koneksyon sa buong hukbo at si Jiang Yuxia ay may koneksyon pa sa labas ng hukbo. Sa matataas na lupon ng partido, kaya nilang maghanda ng totoong kudeta. Ang investigasyon sa korupsyon ay banta sa kanila at kanilang mga malalapit. Handa silang gawin ang matinding hakbang. Ibig sabihin, ayon sa pagkakaintindi ninyo, may dalawang general na malakas, iniimbestigahan at pwedeng tanggalin, kaya pwede nilang unahan at alisin si Xi Jinping. Pagsapit ng tag-init 2025, umikot na sa internet ang detalye ng nalalapit na kudeta, kung saan si Jiang Yuxia ang itinuturong pangunahing kalaban at banta sa rehimen ni Xi Jinping. Gaya ng naiintindihan ninyo, hindi na mahalaga kung totoo o katang-isip ang lahat ng ito, naniwala si Xi Jinping at nauna siyang kumilos. Maaaring sabihin na ang paglilinis sa sandatahang lakas ng China ay di maiiwasang tugon dahil sa panlilinlang at paglalagay sa panganib ng mga dating tapat kay Xi Jinping sa kanilang pinuno. Ang kanyang mga estratehikong plano tungkol sa Taiwan, ngayon, sa pagpapatupad ng mga planong ito, kailangan nang ipasa sa bagong henerasyon ng mga pinuno. Sa pag-asang sila ay tiyak na magtatagumpay at gagawa ng mas mahusay. Ipinapakita rin ng mga paglilinis na hindi pa rin sumusuko si Xi Jinping sa kanyang mga plano sa Taiwan at operasyon militar. Kahit ngayon, tinitingnan pa rin niya ito bilang posibilidad, kaya nagkaroon ng malawakang paglilinis. Dito ko tatapusin. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at i-like kung naging interesante o kapaki-pakinabang ang episode. Maaari ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito sa pamamagitan ng inyong subscription. Mga link at detalye na nasa description ng video na ito at sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Ingat kayo. Paalam sa lahat.